malinaw po mga kababayan that no less than Teddy Casino, ang ngiting aso it was already a third meeting pala. May mga back channel meetings daw sila kay Speaker Romualdez at sa iba pang leaders ng House. Ganun ba? And it was a formal delegated meeting or delegation meeting na nagniting aso si Teddy Casino sa harap ng kamera at kanyang pinost na they are daw sectoral representatives lobbying sa kay Speaker Martin Romualdez na tanggalan ng confidential fund at intelligence fund ang mga sangay ng ahensya ng gobyerno at i-realign papunta daw sa DSWD, Agriculture, West Philippine Sea, etc. etc. Yun ay mga gimmick na lang. Ibig sabihin, hinog na ang pakikipagsabwatan ng CPP, NPA, NDF through their party list operatives dito sa pamunuan ng House of Representatives. We hope kami po ay nakikipagkaisa sa mga pahayag at mga pananaw na inilahad ng dating spokesperson ng ating Pangulong Duterte, si Attorney Harry Roque, patungkol po sa kanyang pagtingin na inoperate ng black PR or smear campaign ang tawag dyan. Pero sa parlance ng public relations operations, black PR or dirty PR. Ibig sabihin yan, Brother Franco, Miss Ina, pinunduhan ka, may media operations, may report, kunwari, mamamayan ang nagre-reklamo, pero lahat ng ito ay imbento at isang orchestrated, systematic, na ang layunin ay magbigay ng isang pagpukol ng mensahe na ang kanyang layunin ay i-picture out ang isang sirain public official na wasakin ka. At isa dyan, Brother Franco, ang very obvious, libreng-libre ang coverage sa propaganda ng tatlo na CPP operatives. There must be a decorum and there must be a regulation. Paulit-ulit ang kanilang tanong mula sa committee level at pati sa department level interaction nila, same question. Pati sa plenary, pinagbigyan pa rin sila ng malaking oras at napakalaking espasyo sa coverage upang sirain ang ating Vice Presidente. Kaya ako nating personal kami dito sa kay Speaker Martin Romualdez. Ang tanong natin ganito, bakit po bilang pinuno ng House of Representatives, hinahayaan po ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga kasamahan at pamunuan ng House of Representatives ang ganitong pananamantala sa ating demokrasya at abuso sa kanilang access sa formal government institution, itong tatlo na puro operatiba ng CPP, NPA, NDF. Ano ang ibig sabihin yan? Ano ang gustong ipahiwatig yan? Kasi parang ginamit sila ng mga attack dogs ng ilang mga political vested interest sa loob ng Kongreso. Mabuti na lang at si Congressman Ed Selagman ay kumalma ng kanyang makita, Brother Franco, Miss Ina, ang paliwanag that indeed ang pagbaba ng 125 million pesos sa kay Inday Sara Duterte bilang opisina ng Vice Presidente mula sa Presidente na pondo ay nasa valid legal basis at tama lang na ang pundong ito ay gastusin bago matapos ang 2022 kung kaya kailangan kumplituhin siya in less than 20 days. Kasi yun na lang ang fiscal year or fiscal calendar year na pwede mo siyang ipatupad. So, klaro, ang sinabi ni Congressman Nitzel Lagman, may SARO pala ito, Special Allotment Release Order. May COA guidelines naman na sinunod. At mayroon ding pahayag ang DBM na valid ang pundo. And no less than the former Chief Justice, the Executive Secretary ngayon, Luke Bersamin, ang nagsabi, may jurisprudence yan. Kaya pwedeng gamitin. At ang panghuli na binanggit ni Attorney Harry Roque, Brother Franco, Miss Ina, wala nga ma-produce ni isa katiting na ebidensya pero binibigyan ng espasyo sa media at coverage. Grabe, no? Yun ang malaking katanungan, Miss Ina. Dun sa 125 million ka, Eric, mayroon ding komento na dapat nga ikatuwa dahil yun ay pera ng pamahalaan na ginastos para sa mga proyekto. Dahil December, di ba, ang patakaran dapat pagtatapos ng taon, ubus yung pondo na yun dahil may pinaglalaanan. At again, kinlarify na nga ni Congressman Edsel Lagman na merong SARO, merong yan matitrace ang COA. And if ever makitang may irregularidad, pwede naman nilang di ba, kasuhan pag-explain si Vice President Sara Duterte. But again, it's not about the technicality anymore. I think it's really yung budget deliberation, budget hearing, naging political na talaga ang dating. At yun na nga ang nagiging hakaka nating mga kababayan. Bakit parang napakaaga daw? Wala naman din daw sa balota si Vice President Sara Duterte sa 2025. Sino naman ito, no? At gusto nilang i-realign itong confidential fund ng OVP at ng DepEd.
Pero baka daw ang nangyayari ngayon, nag-realign din kasi ang interest. Remember, 32 million ang bumoto kay Vice President Sara Duterte. Overwhelming majority ng mga Pilipino ang nagbigay ng tiwala kay Vice President Sara Duterte. Yun. Yes. Brother Franco. Siyempre, no matter how hard you explain the technicalities of how it was spent, the fund, naku, napakalinaw na nga niyan eh. Pero ano ang pilit nilang inilalabas? Ayun yung masakit ka, Eric, dito eh, di ba? The fact na Vice President yan, ang pinakamatindi niyan kaya, Eric, yung kanilang pilit na pagpapalabas ng 11 days na isinusulong, na alam naman mismo ni, Senador Risa Ontiveros Mali yun yan. Oo. Alam niya na it was 90 days. But she keep on pushing that 11 days to make some propagandas na naman. Together, ito pa ang masaklap ka, Eric, di ba? Nakita natin dito ng minority, I don't know, para sa akin to, at a majority, nagkasundo sila. Nagkasanib pwersa. Nagsanib puwersa ka, Eric. Tapos, especially, nakita natin na ganun pagsusulong yung inilabas nga ng isang media outfit na ito, pagtingin mo, paglatag sa kanyang balita, makita mo, alam mo, sino mga nagsalita sa balitang kanilang inilabas nitong media outfit na ito. Sino, Brother Franco? Si Raul Manuel, Ayun, CPP Operative. Arlene Brosas, CPP Operative. kompleto, And nakalatag, Franz Castro, yung tatlo. CPP And Franz Operative. Castro. And they were given Capital unlimited... A, Bakit yan. daw sila ang nasa center stage? And they were given unlimited time of coverage. Yan. At Paulit-ulit. paulit-ulit ang pagtatanong. Yun ka, At Eric. sinagot na ayaw tanggapin. Walang naririnig So, yung mga... question of decorum yun. Question na, pwede ba patayan na natin ang microphone ito? So, bakit nangyari yon? Kasi, hinayaan, sinadya, at pinagplanuhan. Anong Bakit? purpose? Sirain, ipahiya, at palabasin na masama ang pamumuno ni Vice President Sara Duterte so that this early kakapit sa kanya ang propaganda attack ng CPP, NPA, NDF at mga kaalyado nilang politiko that she doesn't deserve to be given a position in government sapagkat nag-aabuso siya ng pundo at may mga shades of corruption. Yeah. But yet, they cannot provide evidence for that. Puro haka-haka, puro Yes, panunulsol, insinuations. puro pangintriga, at puro mga insinuations devoid of any evidence. Yeah. So malinaw, Brother Franco, yung binabanggit mo ninyo ni Miss Ina, ano ang layunin nito? Ang layunin nito ay hatiin po ang pagkakaisa ng Pangulo at Vice Presidente at intrigahin sila. In that way, mapapahina nila ang buong pamunuan ng gobyerno, lalo na kung magbabangayan at magbanggaan si Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaninong advantage po yon? Of course, sa CPP, NPA, NDF. Number 2, mga kababayan, huwag nating kalimutan, si Vice President Sara Duterte po ang tagapangalawang Pangulo na itinalaga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na pamunuan ang napakasentro na mission task force na tinatawag na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yes. At sino ang tinatarget ng NTF-ELCAC? Yeah. Ang mga kagaya ni Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Brosas Ayun na mga pala. aktibong operatiba ng CPP, NPA, NDF. What do you expect them to do? Of course, to attack and orchestrate all maneuvers that will destroy the leadership and integrity of the Vice President while they are maneuvering to insist on themselves na makalangoy sa political alliance sa loob ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang sila ay nagwawasak ng isa sa primary target nila ngayon at nakikita na natin kung sino ito, si Vice President Sara Duterte. May komento nga dito mula sa ating live streaming sa YouTube mula kay AZ Patwinan. The more na sinisiraan si VP Sara, the more sila may expose sa kanilang CPP, NPA, NDF propaganda. Tama. Yeah. Gusto ko lang magbigay ng sample ka, Eric. Go, Kasi Brother Franco. yun nga, nabanggit rin ni Atty. Harry Roque, yung demolition job. Ito, may At may kaibigan bayad niya. yan, Franca. Hindi yan libre. Yes. Paid yan. Paid yan ka, Eric. Meron nga tayong kaibigan na isang official din. Oh, okay. Like for example, ito lang, hindi ko sinasabi, hindi ako nagko-conclude dito. Like yung nangyari kay General Bantag ka, Eric. Oo. Right before it happens, nagkwentuhan kami ni General Bantag patungkol dito. Franco, may mangyayaring demolition job sa Kasi akin. may feed na sa kanya. Gagawan ako dito. Ito, sila Angeline. I cannot mention Okay. names. Pero ito mga taong ito yung papasok dyan. That was 2 months before it happens ka, At Eric. pumutok nga. At pumutok nga. Yun nga ang nangyari. Similarly, Tinanggal. And he was already asking for him to to be relieved. siya yung magbigay ng resignation Oo. para formal. And yet, nangyari, kinondisyon ang publiko
na masama ang kanyang mga lahat ng ginawa sa loob ng New Bilibid prisons para ma-demolish ang kanyang integrity. Yun ang demolition job ka, Eric, Exactly. na hindi natin inaasahan. Na nangyari din na huwag kay- nilang gagawin dito. Kay Inday Sara. Ito nga sabi ni Iso, malinaw naman talaga na effective ang trabaho ni VP na tama ang ginagawa niya. Kaya Ayan. trial through Sa ayan. publicity, di kasi nila kayang patumbahin. Ayun. Ayan ang maganda ka. Pag epektibo ka, Titirahin ka. titirahin ka. Bakit? Demolition Like sa job Bilibid. Ano ba nangyari sa Bilibid nun? Ako, labas-pasok ako sa maximum security compound. Lahat yun, sinusuong ko. Mula sa lugar kung saan nandun yung mga Chinese drug lords. Yung mga top Labas-pasok. high security risk Yes. na mga prisoners. Pinapakita natin dito ka, Eric, sa media. Wala tayong itinatago patungkol sa Bilibid. Lahat, pati pag-demolisyon sa lahat ng mga kubol. Ipinakita natin yan ka, Eric. Hindi ako magkwe-question kung bakit ngayon ay wala na ganyan nangyayari ka, Eric. Sapagkat may mga nangyari na hindi na may paliwanag ng bagong leadership. At dati ay hindi nangyayari yan sa panahon ni General Bantag. But of course, another issue din Yeah. kung paano sasagutin ni General Bantag ang mga kasong isinampas Yeah. sa kanya. O yun, isa Pero pa yun. agree ako sa punto ni Brother Franco that on the ground, makikita at mararamdaman mo ang pag-operate ng black PR operations or black publicity operations against sa isang opisyal kagaya ni General Bantag noon na napuruhan ng tudo. And now, ito naman, ang kay Inday Sara Duterte, I think, hindi naman ipinanganak 50 years ago ang mga Pilipino para Yeah. hindi nila maintindihan ito. Correct. The people are aware, they are conscious, and they are observing kung anong nangyayari. Tinolerate, pinabayaan, at ginamit na attack dogs ng ilang mga politikong may ibang interes laban kay Sara Duterte. At kasama na dyan ang mga oposisyon at sabi nga ni Secretary Harry Roque, pati siguro mga unit team namin na kasamahan sumakay dito. Yeah. Sapagkat ginamit ang oportunidad na ipahiya ang Vice Presidente at atakihin on a nationwide coverage of all media at upang ito ay hindi mahalata na sila ang ginamit nila instrumento na talagang galit kay Sara Duterte at sa mga Duterte. At ayan ay walang iba kundi ang mga CPP, NPA, NDF operatives. There's a comment here ka, Eric, na Go. mula kay Noe Noble. Ka, Eric, sa tingin ko, pagdating sa confidential fund, magbibigay si BBM, di ko lang maintindihan bakit yan ang aksyon ni Speaker. Kung politika ang dahilan, walang makakatalo kay Sara sa 2028. Agree. That's a very good observation. Yeah. The President may be silent dito sa debate because he respects the separation Yeah. of powers That's right. between the executive and Yeah. Congress. Pero nakita natin, no less than ang kanyang executive secretary at budget secretary ang nagtanggol doon sa kawastuhan at sa maayos na pagpapatupad ng i-download na 125 million. So kung si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay walang pagtitiwala kay Inday Sara Duterte, Brother Franco, hindi magsasalita ang kanyang executive secretary at ang kanyang budget secretary in favor sa paglilinaw na tama at maayos ang paggamit ng 125 million pesos at Yeah. naaayon sa batas. Sapagkat naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos Jr. that Sara Duterte is on the high integrity pagdating po sa kanyang paglilingkod sa opisina na pagmamay-ari ng pamahalaan. At wala siyang record na ganito kahit siya ay naging mayor sa isang napakalaking syudad. Pangalawa, malinaw po mga kababayan that no less than Teddy Casino ang ngiting aso it was already a third meeting pala. May mga back channel meetings daw sila kay Speaker Romualdez at sa Speaker, iba pang leaders ng House. Ganun ba? And it was a formal delegated meeting or delegation meeting na nagniting aso si Teddy Casino sa harap ng kamera at kanyang pinost na they are daw sectoral representatives lobbying sa kay Speaker Martin Romualdez na tanggalan ng confidential fund at intelligence fund ang mga sangay ng ahensya ng gobyerno at i-realign papunta daw sa DSWD, Agriculture, West Philippine Sea, etc. etc. Yun ay mga gimmick na lang. Ibig sabihin, hinog na ang pakikipagsabwata ng CPP, NPA, NDF through their party list operatives dito sa pamunuan ng House of Representatives. We hope na hindi ganyan din ang kanilang naging diskarte sa pag-infiltrate ng alliance nila sa level ng Senado. Sapagkat wala pang 2 oras na nagdeklara na tanggalan ng confidential fund at i-realign ang Office of the Vice President at ang DepEd Secretary na hawak ni Vice President Sara Duterte. 2 hours also, nakalipas ang balita, nagpahayag na rin si Senate President Mig Subiri na ganun din ang gagawin nila sa Senado. Obvious ba? Lahat ng ito ay isang planado at isang grand design
to destroy the image of the Vice President, sow intrigues and sabotage the strong political alliance and cooperation na na-establish sa pagitan ng Presidente at ng Vice Presidente. At to whose advantage ito? Primarily, advantage ito ng CPP, NPA, NDM.